tiny faith. Kahit napakaliit na pananampalataya, All God needs is just a little ang faith. kailangan lang ng Diyos ay kahit maliit na pananampalataya, Just a little faith. kahit napakaliit lamang na pananampalataya, And you watch what He does. at iyong mag-feel, maramdaman, makikita ang gagawin ng Diyos. Man, Ang pagkilos ng Diyos it's the little faith. sa pamamagitan lamang ng maliit na pananampalataya. The hospital. Ako'y nakatanggap ng tawag na wala na siya sa ospital. Your God is a healer, church. Amen. Your God is a healer. Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Siya ay manggagamot. Your God is a healer. Ang Diyos na ating sinasamba ay nagpapagaling na Diyos. Amen. The apostolic church takes dominion and power that the people may see who their God is. Amen. Pero iba ang apostolic na simbahan, mga kapatid. God's Spirit. Pero ang ating mga, ang sanlibutan ay nangangailangan ng pag-move, paggalaw ng banal na Espiritu. Hindi iglesia ang pinanginahanap, kundi ang pagkilos ng banal na Espiritu. Because only the Spirit of God Sapagkat sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu ng Diyos, can break bondages. Amen, ang magbi-break ng aking pong pagkagapos sa pamamagitan ng Diyos. My God. Now it brings me to my message. Praise At God. kayo ay ibibigay ko na ngayon ang aking pong mensahe sa inyo. I want to talk about the fire of God. Gusto kong pag-usapan natin ang apoy ng Diyos. The fire of the Holy Ghost. Ang apoy ng banal na Espiritu. Now Peter and John went up together into the temple, and at the hour of prayer, being the 9th hour. Amen. And as Peter and John was heading to the temple to pray, there laid a lame man asking for money. Then Peter said, "Silver and gold have I none, but such as I have, I give thee in the name of Jesus Christ." Amen. Praise God. And Peter said unto the Nazareth, "Rise up and walk." Amen. So alam naman natin yung kwento, mga kapatid, habang papalapit po si Pedro si Juan. Meron po doon, mga kapatid, amen, na sabi po ni Pedro, wala silang bilang pa ng ginto. But in the name of Jesus, mga kapatid, rise up and walk. Amen. Now Acts chapter 4 and 4. Doing a good job, bro. His last name is Garcia. My last name is Garcia. We're brothers. Man. Acts chapter 4 verse 4, it shares, "Howbeit many of them which heard the word believed, and the number of the men was about 5,000. Amen. Amen. I want to preach to you today the fire Ang apoy ng banal na Espiritu, that is in you. nasa inyo din po. One Nasa inyo. fire, one Isang miracle, apoy, one miracle, isang milagro, one man, isang tao, one issue, isang issue, one name, isang pangalan, Jesus. Jesus. Amen. Amen. About 8 months ago, Ang gobyerno ang makakatigil sa apoy na nasa inyo sa banal na Espiritu. amen, Hallelujah. this worry, frustration will be consumed by the fire and Holy Ghost and the power of this worry and frustration will be consumed by the fire and power of God that lives in you. Amen. Ang ating pong mga problema, ang ating mga takot, mga kapatid, ay susunugin lamang ito ng banal na Espiritu na nasa atin. Amen. Hallelujah. This church, I feel in the spirit before I came in as I sit here. God is preparing this church for revival
that will spread like wildfire, and promises and prophecies will be foretold upon this church. Amen. Wala pa ako dito sa Masbate, wala pa ako sa Pilipinas. Naramdaman ko na may apoy na pupunta po dito sa ating pong iglesia. Ang apoy na ito, mga kapatid, ay pupunta sa ibang dako dito po sa Masbate. Every saying, every word that was prayed At ang mga salita na ating pong nilalabas sa ating pong mga pananalangin, was a confirmation to me ito po ay confirmation sa akin of what God had told me about sa this mga church. sinasabi ng Diyos. Amen. Bago ako pumunta sa iglesia na ito. Amen. See, the fire started by one ignite. Ang apoy, mga kapatid, katulad po sa lighter, isang ignite lang or Pastor. nagsindi lang. Ito pa ay magsisimula na. Pastor, come help me. Amen. Amen. The fire that consumed all of where I'm from, burned all the land where I'm from. Amen. Ang apoy na pumupok sa lugar na kung saan kami po ay nanggaling, ang sinasabi niya ay sa pamamagitan ng isang spark lang. Amen. Can everybody see? Amen. So what happened in the physical Kung ano ang nangyayari sa ating pong katawan sa physical, will happen in the spiritual. pwede din mangyari sa spiritual na kalagayan. Pastor was called Si pastor ay tinawag for this area. sa lugar na ito. Turn on this light. Okay, That's fire. yan po ay apoy. One spark burned everything. Sa pamamagitan ng isang apoy, ng isang spark lang ng lighter, pwedeng masunog lahat. Pwedeng masunog lahat. He started the spark Si pastor ang nagsimula ng apoy in the spiritual. sa spiritual. Amen. Come, brother. Let me use you. You just hold this down. Don't need a light. Ito lang. Yeah. Now you put close back. Started another spark. At nagkaroon ng panibagong spark ng apoy. Hallelujah. Come, bro. Let me use you. Okay, may dalawa ng apoy, mga kapatid. Push that down. Thank you, Jen. Okay, so tingnan natin, mga kapatid. So napasa na naman ni brother yung apoy. Started another spark. May bago na naman spark, may bago na naman apoy. Amen. That lifts you guys up. That spark is in you. That's why you in the house of God Ang today. apoy ay nasa inyo. Because of that one light right there. That's why you sitting in the house of God. Eh, kayo ay nandito sa bahay ng Diyos. It's because that man kept his light shining. Sapagkat galing po kay pastor ang apoy na bahagi po sa inyo. You good, you good. Amen. Alapakan natin ang Panginoon. Lumili ang salita ng Diyos. That keeps you burning. Ito ang dahilan kung bakit kayo ay patuloy, mga That kapatid. keeps you going. Bakit kayo nagpapatuloy na magpuri sa Diyos? And when you come to the house of God, Na kayo po ay pumunta sa bahay ng Diyos. and as pastor preaches, At ang mga pastor ay nangaral. it's like the gush of the mighty wind in the book of Acts. Ito ay katulad, mga kapatid, amen, ng He pagkilos. preaches the gospel. Go for it, bro. Ito ay katulad ng pagkilos doon sa panahon ng Pentecostes na ang wind ng Panginoon, mga kapatid, ay dumaloy sa kanila. He flames that fire. Amen. Sa pamamagitan nito, mga kapatid, praise God, hallelujah. And Ang you- apoy ng Diyos ay patuloy na nagpapatuloy, mga kapatid. He flames you. Praise God. Ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga pastor, mga kapatid, ang apoy ay luminihinas, mga kapatid. And you grow. At kayo ay mag-grow, lalago sa In Jesus' name. May dalawang nangyari, mga kapatid, sa Acts 2:38, mga kapatid. Una, tayo po ay nagsisi, repented, Amen. at sila po ay nagpabaptize, nagpabautismo. Amen. And God did 4 things. At ang Panginoon
praise God, ay nagbigay sa kanila ng 4, sa kanilang ginawang 2 lang. God covered you with His blood. Ang Diyos, mga kapatid, ay kinover tayo ng kanyang dugo. God applied His name to your life. Ang Diyos ay in-apply yung kanyang pangalan sa ating pong mga buhay. God gave you the Holy Ghost. Binigyan tayo ng banal na Espiritu. And God set a fire in you. Amen. At tayo ay binigyan ng apoy ng Diyos. Amen. You get 2 things and God gets 4. Nagbigay tayo ng 2 bagay lang sa Diyos, repent and baptize. Pero ang Panginoon ay nagbigay ng 4 na bagay sa iyo. Amen. Does not destroy you. Ang banal na Espiritu ng Diyos, ang Holy Ghost, ay hindi kasi sirain. It consumes. Amen. Ito po ay nagagamit natin. It consumes your sins. Amen. It consumes your flesh. Hindi sisirain ang iyong katawan ng banal na Espiritu, kundi ang sinisira lamang ng banal na Espiritu, ang kasalanan sa buhay mo. Amen. At ang pita ng laman dyan po sa iyong katawan. Amen. It does not destroy you. Hindi kasi sirain niya, kundi lilinisin ka lamang ng banal na Espiritu. Amen. Hallelujah. It consumes all, but does not destroy you. Amen. Sisirain niya lahat ng kasamaan sa buhay mo, pero hindi sisirain ang iyong katawan o ikaw, sapagkat ang sinisira lamang ng banal na Espiritu, ang kasalanan na nasa puso po natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Amen. But the fire of the Holy Ghost in you Ang apoy ng banal na Espiritu na nasa inyo, is for them. amen, ay para din po sa kanila. These kids right here. Sa mga kabataan na mga nandito. These young people. Sa mga kabataan na nandito dito. It's the fire of the Holy Ghost is for them. Ang banal na Espiritu ng Panginoon, ang apoy ay para din po sa mga kabataan. But they will not get it Hindi nila ito makukuha unless they see it unless ito po'y makikita nila in you. sa atin na mga matatanda. They won't know the power of God Hindi nila malalaman ang kapangyarihan ng Diyos unless you know the power of God. unless alam natin ang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah. Sister. She won't know that her God is a miracle worker Hindi nila malalaman, hindi niya malalaman ang kanyang Diyos Unless she gumagawa sees ng it. milagro. Unless ito'y kanyang makikita sa atin. She won't know that her God can raise up the dead Hindi niya malalaman na ang kanyang Diyos ay kayang magbuhay ng mga patay until she sees it. unless ito'y makikita niya. Stories will only take her so far. Amen. Ang mga story, yung mga kwento ay pwede nga makatulong sa kanya. But the demonstration of God Pero ang pagkilos ng Diyos will take her to an anointing of God. ay magbibigay sa kanya ng paghipo ng Diyos. Anointing is what breaks the yokes. Amen. Ang anointing ng Diyos, yun ang nag-break ng mga kabigatan sa ating buhay. Amen. The Bible says anointing breaks yokes. Sabi ng Biblia, ang anointing, ang paghipo ng Diyos, ang nag-break ng mga kabigatan sa ating katawan. But you don't know anointing unless you go through some things. Pero hindi natin malalaman ang pagkilos, paghipo ng Diyos, yung anointing, kung walang mga sakit na ating pong naramdaman, mga kalungkutan na ating pong naramdaman sa buhay. Amen. And the anointing will not fall upon her unless the people see the moves of God. Ang pagkilos, ang paghipo ng banal na Espiritu ay hindi makapunta sa Kanya. Getting Kung hindi po siya excited. nakikita sa atin. Getting excited in the house of God. Amen. Siya po ay magiging excited. Hindi siya magiging excited sa bahay Amen. ng Diyos kung walang anointing. I'm going to share a testimony, bro. 2 years ago, Okay, 2 taon. Araw-araw. a mother and a father can't have children. Ang isang ina at ama hindi pwede magkaroon ng anak. Stops everything as being a parent. Ay parang pigilan lahat na kami ay maging magulang. Well, one day, Pero isang araw,
God answered our prayers. Sumagot ang Diyos sa aming mga dalangin, sa aming mga pananalangin. Amen. And God gave us a little girl. At ang Diyos ay nagbigay sa amin ng anak na babae. Amen. But when she was 6 months pregnant, my wife, Ang aking asawa nang siya po ay 6 na buwang buntis. my daughter had a hole in her heart. Ang aking pong anak ay merong butas sa kanyang puso. So the doctors told us to terminate the pregnancy. Kaya sabi sa amin ng doktor, kailangan mag-igil ang pagbubuntis ng aking asawa sa 6 months. May butas ang heart ng kanyang pong anak. The doctor said, terminate. Sabi ng doktor, kailangan matigil ang kanyang pagbubuntis. I went back to my knees. Bumalik ako sa aking altar, sa aking tuhod. Because I remember in my word it says that my God is a healer. Sapagkat aking pong binalikan ng aking Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Sir Mallory and Sister Brenda, Reverend Mallory and Sister Brenda Mallory, in my living room, sa aking pong sala, with me and my wife, nandun din ang aking asawa at ako. praying. Kami po ay nanalangin. That's all we can do, Yun lang ang pwede naming magawa, is pray. ang manalangin sa Diyos. That's all we can do is just pray. Ang amin ang pwedeng magawa ay manalangin sa Diyos. The next day we went to the doctors to do a heart check. Amen. Pagka umagahan, the next day, pumunta kami sa doktor para i-check. And the doctors took 3 hours checking my wife, the baby. At sa loob ng 3 oras, ang doktor ay chine-check ang aking pong asawa at aking anak sa loob ng tiyan ng aking pong asawa. And the doctor got mad. At ang doktor ay parang galit. Because he couldn't find the hole. Sapagkat hindi niya na makita ang butas sa puso. Because the hole that was once there, Sapagkat ang butas sa puso na nandun. and the power of prayer, Sa kapangyarihan ng pananalangin, Jesus healed her heart. nawala na yung butas sa puso ng anak ko. Amen. Hallelujah. And my daughter, tiny faith. Kahit napakaliit na pananampalataya, All God needs is just a little ang faith. kailangan lang ng Diyos ay kahit maliit na pananampalataya, Just a little faith. kahit napakaliit lamang na pananampalataya, And you watch what he does. at iyong mag-feel, maramdaman, makikita ang gagawin ng Diyos. Man, Ang pagkilos ng Diyos it's the little faith. sa pamamagitan lamang ng maliit na pananampalataya. Na ang Diyos ay nagpagaling sa kanya. I taught my daughter Tinuruan ko ang aking anak that no man can stop you na walang sino man na makapatigil sa iyo because of the God that you serve. sapagkat meron kang Diyos na pinaglilingkuran. Amen. I grew up on an island just like this. Ako ay lumaki sa isang isla katulad ko ng Masbate. My house was just like every house here. Ang mga bahay doon ay parang ganito din, mga bahay dito din. You know, growing up, I never thought that I would be here. Nang ako po ay lumalaki, hindi ko po inisip na ako po ay makakarating dito. I am a first generation Pentecostal. Ako ay unang generation na Pentecostal, yung pinakauna pa sila. My mom and dad don't serve God. Ang aking pong mga magulang ay hindi po nag-serve, naniwala sa Diyos. I decided to serve God for myself. Ako lang mismo ang nag-decide na maglilingkod sa Diyos. You young people, Kayong mga kabataan, mom and dad can't serve God for you. ang inyong mga magulang ay hindi pwedeng mag-serve para sa inyo. You gotta serve God for yourself. Kailangan ikaw ay maglingkod sa Diyos sa sarili. I never thought that I would be standing in your pastor's church today. Hindi ako makapaniwala na ako ay mag-preach ngayon sa inyo. When I was your age, Nang ako po ay ganyang edad katulad ninyo. I never thought I would be preaching the gospel. Hindi ko inambisyon na ako po ay mangaral ng salita ng Diyos. At your age, Nang ako po ay katulad ng inyong mga edad. I thought that my island was all that my life would be. Ako po ay iniisip ko na
ang ating buhay ay doon lamang sa aming pong isla. Doon lamang mag-iikot yung ating buhay. I thought that that's my whole life right there. Inisip ko na doon lang talaga ang buhay ko sa isla na yon, sa amin po. I thought I grew up this way and I would die this way. Iniisip ko lang na dito ako nabuhay at dito din ako mamamatay. But God knows who you are. Pero alam ng Diyos kung sino ka. God knows you. Alam ng Diyos kung sino ka. He knows every hair on your head. Alam ng Panginoon ang lahat ng buhok. He chose you. Pinili ka ng Diyos. Amen. Praise the Lord. He called you before you came. Inawag ka na ng Diyos bago ka pa man pumunta dito. When you was in your mother's womb, He called you. Nang ikaw po ay nasa sinapupunan pa lang ng iyong ina, tinawag ka na ng Diyos. Because you have a purpose. Sapagkat meron kang layunin. You have a purpose for the kingdom of God. Sapagkat meron kang layunin sa kaharian ng Diyos. You are the generation Kayo ang mga henerasyon that can consume na kayo po ay makakatanggap. Masbate. Kayo ang generation, mga kapatid. Tayo po na mga lingkod ng Diyos ang siyang pinili ng Panginoon para pumilos magbahagi ng salita ng Diyos dito po sa Masbate. Amen. Praise the Lord. Come on, come on. Hallelujah. I'm going to give direction for a little bit. Okay, so generation. I want you to close your eyes. Okay, Oh, you don't- ipikit ko na yung mga mata. I Okay. want you to put in your minds the island or this area that you guys from. Okay, gusto niyang ilagay sa ating mga isip yung Masbate. Yung lugar na ito. Yung buong Masbate sa ating mga isip na yung people. Now I want you to see yourself in the middle of that area. Gusto niyang makita kayo na nasa gitna ng lugar na yan kung anong iniisip niyo. Na ang apoy na galing sa inyo ay masunog lahat ng bagay doon sa lugar na nasa isip niyo. Yung apoy na galing sa inyo ay masusunog yung buong lugar kung saan kayo nandun. For your friends, Ang lahat, ang layunin ng Diyos, yung purpose ng Diyos sa kanila, ay kanilang makuha ngayong umaga. that they get a burden for the love of God. Na magkaroon sila ng burden, mga kapatid, sa pag-share ng salita ng Diyos. That they get an anointing Mga like pastors, mag-hands po tayo, mga kapatid. this is when the angel of the Lord came to Moses as a bush of fire, but the bush was not consumed.